Thank you very much. Magandang umaga po sa inyo lahat. Ang Citizens Crime Watch, isa po sa advocacy, yung anti-corruption. Alam nyo, meron kaming kasabihan in every government project is a crime. Bakit? Budgeting pa lang pag lumabas yung budget, may apelyido na ng kontraktor. Ang masaklap pa nito, yung mga congressmen na masyadong matatakaw, sila na yung dati nangungumbation lang. Ngayon sila na yata ang kontraktor mismo. Kaya nakakalungkot isipin po, ano? That's why we always demand accountability, transparency, and good governance. Kawawa naman yung taong bayan. Nung panahon po ni dating Pangulong Aquino, I remember kinasuhan po namin yung procurement ng Trabesa ng Philippine National Railways. Kinasuhan po namin yung general manager pati yung lahat ng members ng BID, yung Bid and Awards Committee. And they were convicted. At sila ay na-prevent ng pumasok pa sa government service. That's one. Nakarating po yan sa Sandigan Bayan at finally nasintensya po sila na disqualified na sila perpetually na humawak po ng posisyon sa gobyerno. Maliban daw sa pinanggit po ni Atty. Tomasio. Noong panahon po ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, yung bagong maupo ngayon na DOTR Secretary, si Secretary Vince Dizon, pinailan po namin ang kaso yan. Nasa ombudsman po ang kaso. Wala kaming update kung ano nangyari. But after a year, naisa pa po namin ang kaso, nakataga pa po ng counter affidavit. But mula noon, wala na po akong update kung ano. But ang ipinail po namin kaso, if you remember, na nagkaroon po tayo ng nag-host ng Pilipinas ng ASEAN Games dito sa Pampanga. At yung kinonstruct na sports facility, yun ay nagkakahalaga ng 80 billion pesos na invest na ipabid nila, naging negotiated through joint venture agreement. Ang akala po natin, dahil yung Malaysian company ay foreign company, mag-i-invest sa atin ng pera. Hindi po nag-invest. Ano ginawa nila? Ginisa tayo sa sariling mantika. Nag-loan sa Development Bank of the Philippines, sa DBP, na-aproba sila ng loan more than 90 billion pesos. Just imagine, kung itinakal sila ng mahigit 1 billion. Ang masaklap pa rito, doon sa nakita namin joint venture agreement, binayaran sila ng ating pong gobyerno ng almost 2.5 B every year for 5 years. Nung kwentahin namin nasa 11 billion. Pagkano kinita noong kampanya na yun? So, naisipan po namin na file po sila ng kaso sa Office of the Ombudsman. At nito ng time ni Pangulong Marcos, ang ipinal natin yung tungkol po nabanggit na po ni Atty. Tomasio, yung tungkol kay Commissioner Watson. At lately, ito po ang pinal natin sa Speaker of the House, tingin naman po dito sa BICAM report na blanco yung mga figures. At na-discover po doon sa enrolled bill, blanco naman yung mga pirma. So titingnan po natin kung ano magiging takbo niyan sa Office of the Ombudsman. At ito namang issue sa AKAP. We will be writing DSWD Secretary, hihingi po natin yung kanilang database kung sino po ang kanilang nabigyan ng biyaya dito sa AKAP na ito, pagkat ang nag-distribute po base sa mga video clippings ay si Speaker Romualdez. Walang guidelines na sinunod. Hihingin po natin ang listahan pagkat malaki pong pondo ang nagamit nila dito. At ito nga, 2025 budget ay nasa 26B. Kinokonsidera po natin ito na for barrel. Bakit? Pinaghati-hatian nila Di ba, nung lumabas yung issue na nagkasundo yung Senate at yung House, 5 billion sa Senate at 21 billion sa House. So, ibig sabihin, pork barrel pala ito. Mainam na lamang
pagkat tinalakay po ito sa Senado, na binabalangkas po nila yung guidelines kung paano nila i-distribute ito pong benepisyo ito sa AKAP. Na ang sabi, ayuda para sa mga kapos ang kita. Eh paano naman yung walang kita? Wala lang. Eh yung sa purpose, binawasan ko nila ng almost 50 billion. Yun talagang walang kita yun, binawasan. So sino ang makikinabang dito? Yung sinasabi nilang timing, ang timing na pinag-uusapan natin, timing sa eleksyon, hindi po timing sa pagkasampa ng kaso. Ang Citizens Crime Watch, wala pong pakialam kung ano man ang kasuhan nila, impeachment case, o itong sa budget na ito, wala pong pakialam ang Citizens Crime Watch sa politika. Ang atin lamang po ay inihiling natin ang transparency, accountability, at good governance. Pagkat kung hindi po makapagbibigay sa atin ng listahan ng DSWD na sila po ang implementing agency nitong AKAP na ito, noong 2024, kapag hindi po sila nagpagbigay, baka maisama po natin sa kaso yung sekretaryo po ng DSWD. So, yan po tinitingnan po natin at ulitin ko, ngayon pong ngayong araw na ito, makita ninyo, wala na kaming inibitahang mga politiko para hindi na po tayo makulayan at hindi na sabihin na tayo ay namumulitika. Hindi po tayo namumulitika. Ang hinihiling lang po natin dito ay habulin po kung sinong dapat habulin, panahon man ng eleksyon o hindi, habulin po natin ang nagwawalang hiya sa pondo ng bayan. May dagdag ko lang with the kind permission of Manong Rod, yung sinabi niya, just goes to show na kami po walang kinikilingan. Ang sekretary ng DSWD ay si Rex Gatchalian, di ba? The Gatchalians are family friend. Napakalapit ko sa tatay noon, si William. In fact, nung birthday ng nanay ko, William was there. Nagdala pang 2 lechon. Si Win Gatchalian, inampanya ko yan personally. I went to him. Lalo-lalo na sa province namin, ang Cavite. Province to campaign for him when he first ran. Pero that will not stop us kung kinakailangan na mag-file ng case against the Secretary of the DSWD. And isa na lamang po, speaking of track record, impeachment, nakalimutan namin, Citizens Crime Watch po yung nag-file ng first successful impeachment complaint against a sitting chairman of the Commission on Elections, si Andy Bautista, who was impeached. Na-impeach po yun ng House during the time of ang chairman ng Committee on Justice doon, si Ray Umali, the late Ray Umali. Na-transmit po yun sa Senado. However, Chairman Bautista, who was my classmate in law school, by the way, but that did not stop me. Markado ko yun. Inuwan ko yun sa law school noon. Dinimanda pa rin po namin at nag-resign lang po siya kaya hindi na tuloy yung impeachment. Kaya ako, wala akong kaibigan talaga eh. Gusto sa akin yung mga kaibigan ko kasi kahit anong lapit eh. Noong panahon ni Secretary Lopez, malaki niyang pabuhin tumatawag. Hindi ko nasasabihin ko sino. Bakit naman dinimanda niyo si Mon? Bata natin yan, tao na yan ni Pangulong Duterte. Di ba Duterte kayo? Eh, tao nga ni Pangulong Duterte, may nagreklamo at tingin namin may ebidensya. Wala po tayo magagawa. Talaga po kami,